Aprobado na ng House Appropriations Committee ang panukalang 6.793 trillion pesos na national budget para sa 2026. Pinakita ng House Appropriations Committee kung paano nila inilaan sa iba't ibang sektor ang mahigit 255 billion pesos na tinapya sa flood control budget ng Department of Public Works and Highways. 89.28 billion pesos ang idinagdag sa sektor ng kalusugan, kabilang ng 60 billion pesos na ibabalik sa PhilHealth. 37.3 billion pesos ang dagdag para sa edukasyon. 44.9 billion pesos naman ang idinagdag sa agriculture budget. Dadagdagan din ang pondo para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, pati ang tulong panghanap buhay sa mga disadvantaged at displaced workers o TUPAD program. Binigyan din ni House Appropriation Committee Chairperson Mika Swansing na walang congressional insertions sa nire-allocate na pondo ng DPWH. Lahat daw yan ay batay sa hiling ng mga pinuno ng iba't ibang ahensya. Susunod ay sasalang sa plenary hearings ang 2026 budget. Sa Senado, kailangan ding aprubahan ng Senate Finance Committee ang bersyon nito ng 2026 budget. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation na sampahan ng kasong indirect bribery at malversation of public funds ang ilang tumanggap umano ng kickback sa flood control projects. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kabilang sa pinakakasuhan sina dating Department of Public Works and Highways Bulacan District Engineer Henry Alcantara, Senator Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating House Appropriations Committee Chairman Congressman Zaldi Co, dating Caloocan 2nd District Representative Mitch Cahayon Uy, at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Inaasikaso na raw ng Anti-Money Laundering Council ang pagpapa-freeze sa bank accounts ng mga nasabing individual. Ang rekomendasyon ng NBI ay batay sa testimonya ni Alcantara sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Ayon kay Remulla, mahalaga ang mga sinabi ni Alcantara para masuri kung kwalipikado siyang ipasok sa Witness Protection Program. Pinayagan silang umalis sa gitna ng pagdinig para masuri ng DOJ ang testimonya ni Alcantara. Pagbalik sa hearing, saka inanunsyo ni Remulla ang rekomendasyon ng NBI. Sinabi rin ni Alcantara na nakakuha umano ng kickback sina dating Senador Bong Revilla at Commission on Audit Commissioner Mario Lipana. Ayon kay Remulla, hindi muna sila inirekomendang kasuhan dahil inaalam pa ang kanilang papel sa maanumalyang flood control projects. Itinanggi ni na Estrada, Villanueva, Revilla at Co ang mga alegasyon ni Alcantara. Sinusubukan pang kunin ang reaksyon ni na dating Congresswoman Uy at Commissioner Lipana. Itinanggi ni dating Senadora Grace Poe na kasali siya sa small committee na nagsingit umano ng milyon-milyong pisong budget sa 2025 national budget. As to the existence of a small committee, I'm not really privy to that. Wala akong sinalihan na small committee or closed-door meetings with my counterpart in the House. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure kahapon si Poe na dating chairperson ng Senate Finance Committee na kasama bumuo ng 2025 national budget. Nakipagpulong din sa ICI si Navotas Representative Toby Chanco na nagsiwalat sa Senado ng insertion umano sa national budget. Humarap din sa ICI sina Senador Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na parehong idinawit ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na tumanggap umano ng kickback sa flood control projects. Hindi nagpaunlak ng panayam si Villanueva. Si Estrada naman pinag-iisipang sampahan ng reklamo ang mga nagdadawit sa kanya sa anomalya. Definitely it's hearsay. Walang... Diba, mismo si D. Alcantara nagsasabi na he does not have any direct link with me. I'm conferring with my lawyers. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.